Alright. Sunduin si teacher. Yung keso, na welding na. Yung wiring na lang mamaya. Tsaka syempre, konting linis. Should be all good. Ano bang araw ngayon? Tuesday, Wednesday? Day is Wednesday. Pinaka ano na yung ano. May galis din yung aso. Wednesday. Excuse me. Andiyan na yung table namin ni teacher. In order namin table. Ano lang yun, yung foldable table. Yung medium size lang. Medyo ano. Mamaya bubuklatin namin. Yung foldable chair na ano na namin na tag nito. Yung foldable chair na ano na. Nabuklat na namin, na testing namin. Inupuan lang naman. Nood ng konting TV kung komportable. Pansin ko sa foldable chair sa Shopee, mababa sa likod. Kalahati lang ng likod yung masasandal mo. Well, better than wala, kasi kami, nung nag-beach kami, doon lang kami nakatambay sa loob ng tent. Anyways, yung parang trapal ng tent, maliit. Hindi mo siya pwedeng gawing trapal na doon ka upo sa ilalim. Hindi, maliit lang. Walang 1 square meter lang. Hindi mo pwede gawing ganun. So kung uupo kami sa chair na yon, may table, tapos nasa araw, maaraw, bilad ka talaga. Si teacher, ewan ko pa bakit gustong-gusto nagbi-beach naman. Ayaw naman magpa-araw, di ba? Kontra. Sipon na ako Tapos ito pa, magsuswimming, hindi pwede basahin ng mata. Sabi, paano yan? Dala-dala niya yung goggles ko, dala-dalawa. Ayaw niya maglubog ng ulo. Hanggang leeg lang. Kasi daw yung pilik mata niya, parang artificial, hindi pwedeng mabasa. Sabi ko, okay, pero sayang, punta natin dito. 200 kilometers balikan. Ganun na lang. Uy, sports is car, yan dapat merong cone. Summer na. Mas gusto ko summer sa tag-ulan. Hindi ko maintindihan si Sir Mel bakit gusto niya tag-ulan. Gusto niya nang umuulan pag nagmumotor. Wah! Unang-una, pag nag-fog yung helmet mo, paano na? Loob pa lang yun, paano pa yung labas? Yung labas, syempre, bubutlig-butlig pa rin yan. Pangalawa, madulas. Pangatlo, mababasa ka. Kailangan mo pang magkapote. Pag umulan naman, di naman dire-diretso. Tigil ulan, lalo na umaandar ka. Dito may ulan, doon wala, di ba?
Yan, focus nga muna tayo. Five bars na nabawas. Wednesday pa lang, putsek. Nag-ano nga si teacher bakit ang lakas? Sabi ko yan talaga konsumo pero kung kukwentahin mo kalagay dito mula nung nagpagas tsaka kung ilang kilometers per liter, compact naman. Baka nakukumpara niya lang sa keso. Kasi ako medyo surprise din ako nung galing Batangas. Balikan full tank to full tank 300 lang, 336. Ngayon 5 bars o baka mga 300 plus na rin yan. Alaman natin kasi ang kwenta ko per bar is 100 By the way, na change oil na to na Kiel. Si Kiel ano siya 1 liter siya kung mag change oil. Yan 1 liter. Nabawasan pa, natapon namin pag tagilid ko nagpalit din siya ng ng gear oil. Tapon. Ginawa niya, pinangbanlaw niya na lang yung bawas. Focus tayo, sayang yung go Takot na takot yung mga tao motor mabuti naman pati kotse naninita na rin sila. Sabi may mga kotse rin na expired yung baka yun coding. Wala namang coding dito putik mo. Nabiktima na naman ako nitong na to itong Widowmaker. Excuse. Kaninang umaga meron dito yung Widowmaker dito sa sa unahan pabalik may nadali. Focus tayo
Sabi ko nga kay teacher sa abroad, at least sa pelikula, hindi pa naman nakaka-abroad yung mga ganyan, plastic na may tubig, drum, ganyan, para stopping power kasi tubig dito talaga semento, papatayin talaga yung mabubunggo. Yung iba yung iba plastic, tulad nito plastic. Alam ko mahal yan yung plastic na yan. Tapos supposedly nilalagyan niya ng tubig. Silipin niyo yung niyan, yung legit na ganyang plastic na divider. May yan may takip. Pwede mong buhusan. Dapat ganon. Baka may mas murang version na walang lagayan tubig. O na-damage na. Kaya hindi na nalalagyan. Meron pa nga buhangin, di ba? Sa mga tollway. Imbes na bunggoy mo yung tollway, pag nawalan ka ng preno, pag matuling ka, doon mo lang isasagasa mo lang sa mahabang buhangin. Padi walang damage sa sasakyan tsaka sa tao, tsaka sa property. Papahila ka na lang doon siguro. Kasi di ka na makakaahon doon. Ganda, buhangin. Mga 20 meters, 30 meters, ganyan. Time check 2:16, 18 to 18. Ang petsa na February 6 5, 6. At gano'n walang ilaw yung backlight niya. Ano ba? Nagbaw siya. Yung uncle ni teacher, binisita namin, nalaman niya kung gaano ka bago itong itong motor. Sabi ko mga ilang buwan pa lang yan. Mali pa nga dinig niya, sabi, isang buwan? Isang buwan may na, plate number na. Kasi talagang dati siyang police, ang tawag sa kanya, yung traffic. Dati siyang enforcer. Kaya nagulat siya bakit ang bilis. Sabi ko mahusay yung ahente. Ako, kung hindi ko sa ahente kinuha to kay Kirby, nako, hanggang ngayon kukupas talaga mga pintura na itong hindi na paplakahan. Dami dyan. For registration 20 16.
Baka talamak ang pamimera ng pamimera pang ano ng mga LTO ngayon. LTO tsaka ano yung isa? Enforcer. Iba-iba ang huli ng ano eh. Enforcer tsaka LTO eh. Oh, magkano kaya kuryente namin? Nag-welding na naman mi. Simpleng welding na yan, 3 butas. Naku. Tsaka palakol. Eh, puro full weld yun eh. Baka plus, mahina na 600 to 800 yan. Plus, 600 to 800. Habol. Last batch. May umisa pa. Matalas mata mo sa mga ganyan. Ang bilis nun ah. Sa likod ko ah. Eh, ulang. Maabot kaya. Kakagulang. Hirap kalkulahin ng malaki katabi ano. Malaki pihit kasi yan eh.
Kailangan i-assume mo na hindi kanya nakikita. Minsan kahit nakikita ka, i-assume mo na i-ignore ka niya. Yan pala itsura ng hairnet. Excuse. Anong tanghalian ko ngayon? Adobo. Excuse. Adobong manok, nilagang itlog. Tasty. Raisin bread ba? Social raisin bread. Hindi ako nagkanin. Parang hindi ako antukin. Alam niyo ba yon yung kanin nakakaantok? Pag kumain ka ng kanin na busog. Kasi dami ko pang gagawin eh. Kailangan pagkain ko, bubusugin ko lang sarili ko sa tubig. Pero yung manok, isang hiwang manok, 2 itlog, nilaga, ganyan. Mangga, hinog, ganyan. Light lang para meron ka lang nutrition na kumilos. Pag binusog ko ng kanin yan, sarap pa naman sa adobo yon. Wala, tulog. Hirap labanan ng antok nun. So parang mulooban na rin siya ko kakakanin. Saka binabalik ko na ang workout ginagawa ko ganito kasi nanghihinayang ako. Mag-workout ng 4 na oras sa bahay, yung ilang gagawin mo. Nanghihinayang ako sa oras. Unlike pag nasa gym, manghihinayang ka sa bayad mo, susulitin mo, tsaka wala kang ibang gagawin kundi mag-workout. Nasa gym ka, ganyan. O diretso yung 4 hours mo, diba? Pero pag sa bahay, pero pag sa bahay, hindi mo magugugol sa pagbubuhat, pag-exercise yung 4 na oras. Kahit naka-setup na yung gym ko dun sa bahay. So, ang style na lang na na naisip ko ganito. Tuwing naiihi ako, doon ako umihi sa papaya, sa malunggay, fertilizer. Ngayon, kada punta ko ron, sumusundot ako ng buhat. Sundot lang. Cycling, yung stationary bike. Yung tawag na ito. Yung pull down, pang tricep. Tapos yung pull up yung pang ewan ko para saan yung pull up niya, pang chest yata yan, tsaka shoulder. Pull up siya kasi bar eh. Ganun. Pull up pero hindi overhead yung pull up lang sa gilid. Yan. Mga ganun. Umiinom ako maraming tubig. Kada ihi ko, sundot, workout. Ayos. Kasi yung stationary bike, binibigatan ko yung pressure nun para yung friction nun para matigas pedalin. Tapos hahatawin mo yon. Halagang 5 minutes, 10 minutes kada punta ko ron. Tagal na 15 siguro, 12 minutes ganyan. Aba, ilang beses ako naiihi sa buong umaga na nagwe-welding ako. Gano'ng katagal ba yun? Siguro may 4, 5 ganyan. Di 5 10 minutes, ilan na rin yun? 50 minutes na. Halos 1 oras na rin. Hindi naman maganda-gandang na rin yun. Sundot workout. Okay na. Ano? Uy, nasa second floor pa si teacher. Tayo. Hello. God bless.
Na, basta dito tayo kasi daanan dun eh, tsaka maaraw. Ayaw ni teacher mainitan yung upuan. Okay, see you later, bye.